I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan, mayroon tayong upload videos, update. Siyempre good news yan. Alam nyo guys, talagang masipag ito si Secretary Laurel ng DA. Ay nako, talaga naman masisipag talaga ang mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. Except lang yung isa talaga, buti nag-resign. But anyway, kung nakikita nyo guys yung nakikita ko, mga sibuyas yata ito titingnan natin guys kung ano ito. Ay nako, talagang magaling sila. Itong mga sekretary. Ito, basahin po natin, okay? Ayan. Today is 24, nahuli ngayong araw, 2025 June. Tagulan, Misamis Oriental, June 24, ayan na nga, 2025, nasabat ng Bureau of Land Industry, which is ang BPI, ang Department of Agriculture, sa tulong ng Bureau of Custom. Shout out na naman sa BOC. Kudos naman talaga sa kanila, which is ang BOC, ang 25 metriko tonelada na illegal na inangkat na sariwang pulang sibuyas mula sa China. Ay, ito na naman po tayo. Ay, check kwa na naman talaga sa Mindoro International Container Terminal sa Misamis Oriental. You see, guys, kung gaano ka-alerto ang ating mga autoridad. Talaga naman, kudos talaga sa kay Pangulong Marcos Jr. Ang galing-galing niya talaga mamuno. Ay, ganun sana ang mga pinuno noong nakaraan. Batay sa pagtaya ng halaga ng puslit ng mga sibuyas, ito ay tinatayang nasa 2 million. Sibuyas na pula yan guys, binigyan diin ni Agriculture Secretary Francis Kiko Tio Laurel Jr. na hindi nag-issue ang Department of Agriculture ng anumang sanitary at phytosanitary imports permits para sa shipment ng pulang sibuyas. Sabi dito guys, binigyan din ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. na hindi nag-issue ang Department of Agriculture ng anumang sanitary at sanitary imports permits para sa shipments ng pulang sibuyas mula sa China. Tiniyak nito na isusulong ng gobyerno ang pagsasampa ng legal na aksyon sa ilalim ng bagong batas na Anti-Agriculture Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mga mabigat na parusa sa agriculture smuggling, kabilang na ang malaking halaga ng multa at mahabang pagkakulong. Yan, buti nga sa inyo yan. Ewan ko ba kung bakit itong mga ito, umiiwas sa mga umiiwas sila dumaan sa port, sa BOC. Bakit? Takot sila magbayad? Kaysa naman ganitong ginagawa nila. Alam nyo naman guys, ang masamang gawain na hindi talaga magtatagumpay yan. Oo, sabihin natin makakalusot ka ng unang beses, pangalawa. Pero may hangganan po yan. Kaya yan, tuloy. Ito po yung mga nakumpiskang mga sibuyas guys. Kudos naman talaga sa BOC, sa ating mga autoridad. Kaya Secretary Laurel, ang galing. PDEA, NBI. Diba? Siyempre guys, ang PNP, mga kapulisan natin, PCG, Philippine Navy, ayan grabe, ang dami ites, mga bes. Libre makapagtinda kung nakalusot ito, libre. Hindi sila nagbabayad ng takson, lalaki. Diba? Ito ang sakit talaga ng bansang ito. Itong mga smuggler na ito, sa totoo lang. Wala na lang ginawa kundi mag-i-smug dito, smug doon, alam po natin kung saan galing ito, China. Diba? China po yan. Ngayon, mga kababayan, kung sa susunod na Pangulo ay pro-China, delikado ang bansa natin, mga bes. Dadagsaan tayo ng
mga smuggling. Hindi lang yan, yung mga dating nagtatrabaho sa Pogo na diniport papuntang China, babalik yan para mag-operate na naman sila dito. Ay, real talk po yan, ha. Kaya wag natin hayaan na makaupo sa palasyo ang mga pro-China. Delikado ang Pilipinas, guys, ha. Pupugaran po tayo ng sindikato na galing Chekwa. Yung may mga tattoo sa likod. Sabi ni Trillanes, yung may tattoo ng dragon. Mag-ooperate talaga sila dito yan. Maniwala kayo sa akin. Kung nung nakaraan nga tingnan nyo nga, pinayagan ni Digong na mag-operate dito ang Pogo. Ano sabi niya? Maganda daw ang Pogo, pero kalaunan natuklasan under ni Marcos administrasyon puro kasamaan pala ang mga dulot nun, ang mga nandoon sa loob. Di ba? Online scam pala yan. Alam nyo guys, mula nung in-announce ng Pangulo na isara yung Pogo, wala na talagang nagtitext sa akin. Wala na, as in. Sa totoo lang. Sabi ko nga, oo nga. Ang mga scam yan website ang mga nila. Mga pinagagawa nila. So yun mga besa. Wow. Ayan ang maganda. Kumikilos talaga ang mga sekretary ng Pangulo. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video sa inyo. Kudos naman kay Secretary Laurel talaga.